verse 38. Or verse 35. Sabi doon, babasahin ko sa New Living Translation. Sabi doon, can anything ever separate us from Christ's love? Sabi ng Apostol Pablo, meron bang pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Does it mean He no longer love us if we have trouble, calamity, or persecuted, or hungry, destitute, or in danger, threatened with death? As the Scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No! Despite all these things, sabi ni Apostol, overwhelming victory is in ours through Christ Jesus who loved us. Walang pwede makapaghiwalay sa atin. Ay kung nahihirapan naman sa buhay, matandaan mo, mahal ka ng Diyos. Amen mo ba? Amen. Kung ikaw nga parang tingin mo parang may kulang sa buhay mo, parang may hindi maayos sa problema, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Hindi nagbabago yan. Huwag nating i-level ang pagmamahal ng Diyos base sa nararamdaman, nakikita natin, naaamoy, anything. Hindi ganyan ang Panginoon. Mahal na lang, magtiwala lang tayo sa kanyang pag-ibig. Yun lang. Kumbaga sabi nila, huwag ka nang mag-experience sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa akin. Kaya dapat sensitive tayo sa leading ng Panginoon. Na may mga tanong sila parang gusto niya manahimik lang tayo, manahimik lang tayo. Mahal tayo ng Panginoon, tapos. So the more we know someone through their words, action, and consistency, the more confident we are in trusting Him. The same with the Lord. Kaya nga, very important yung knowing the Lord. Amen? Alamin natin mga kapatid, huwag tayong papayag na hindi mo makikilala ang ating Diyos. Huwag kang papayag sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, sa isang buwan, na hindi ka muna nakapagbasa ng kanyang salita. Huwag kang papayag. Because the more you know the Lord, the more you obey Him. You cannot trust someone you do not know. That's illogical. Tama? Because our trust is not a blind trust. Hindi bulag na pananampalataya ang meron tayo. Totoong pananampalataya ang meron tayo. Kasi bakit? Ang Panginoon, namatay siya, after 3 days, nabuhay po siya. So totoo yung ating pananampalataya. You cannot trust someone you do not know. Kasi pag nagtiwala ka sa isang hindi mo makilala, ang tawag doon, na-scam ka. Di ba? Sino siya at anong kaya niyang gawin sa ating buhay. Ano ba yung mga problema na hindi mo kayang ayusin? Know your God. Ano ba yung mga bagay hindi mo kayang pagdaanan? Know who is your God. Trust is built on knowledge and experience. Nagtitiwala tayo kapag ng ating kaalaman, karunungan, at sa ating mga experience. Hindi pwede puro karunungan lang. Pero hindi mo naman talaga siya na-experience, parang theoretical and application. Ibang karunungan yun. The way you understand and the way you do it. Para sinigang, di ba? Lahat ng rekado, lahat ng timing, alam mo. Ang problema, hindi ko naluluto. Kaya nung tumikim ka, akala mo sinigang, hindi, adobo po yan. Kasi wala ka pang experience sa sinigang. Alam mo lang na sinigang gano'n. Sinigang na baboy, sinigang na baka, sinigang na manok. Magaling ka, di ba? Kaya mo isa-isahin niya. At kaya mo sabihin kung ano ba yung pinakamasarap na parte na pwedeng isigang. Problema, hindi mo pa nagtitimpa. The more we know God, the more we will trust His guidance. And the more willing we will be to obey Him. Yun yun. Kasi bakit? Napapatunayan mo eh. Parang si Abraham, di ba? Napapatunayan niya na totoo yung... Sabi doon, do not merely listen to the word. Ayan. Nababasa mo ba natin? Ayan. And so deceive yourself. Ano yung huli?
Kasi nga, knowledge and experience. Kasi bakit? Ba't ka natin magkaroon ng experience sa Panginoon? Why we need to have experience with the Lord? Ha? Why? Ano yung reason? Why we need to do what God say to us? Bakit? Ano yung matinding reason? You think? Para matuto. Para ikaw mismo mag-testimony ka na mabuti. Testimony. Amen? Not merely, sabi doon, listen. Sana huwag lang tayo tagapakinig, but tayo ang taga-gawa. Mahirap yun. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng maraming tenga para makinig lang. Ito mo yung tayo mo, baka 10 tenga niyan, di ba? Ang tawag yung tagapakinig lang sa 10 tenga niyan, di ba? Di ba? O, baka mamaya, bibigay sa pananampalataya. Pero maliwanag ang tinuturo ng Biblia, do not merely listen to the word, so deceive yourself, do what it says. Yan po ba? Sabihin, obedience flows naturally from a heart that trusts Him. So diyan ka magkakaroon ng willingly to obey the Lord, willingly to serve the Lord, willingly to read His Word, willingly to pray to the Lord, willingly to have a devotion, willingly to share His Word. Kasi bakit? It's natural that comes from your heart. Yung pagtitiwala na sa Panginoon. Wala nang hesitation. Napatunayan mo na at patuloy na pinapatunayan ng Diyos sa buhay mo kung sino siya sa buhay. Gaano siya kapangyarihan at kung gaano kanya minamahal. Kaya pag naglingkod ka na, natural na sumusok ka sa Panginoon. Kaya pag nabigyan ka ng resources mo sa Panginoon, ang tithes mo, natural ka. Hindi kinakapa kung nasaan yung nasaan yung manong nasaan yung umano. Di ba? Natural, nagbibigay ka na. Bakit? Alam mo na ang Diyos na hindi nagpapabayaan. Hindi po ba? Alam mo na ang Diyos ang magpapaala sa iyo na the more you give, the more you receive. If you sow sparingly, sabi ng Panginoon, you will reap sparingly. But if you sow bountifully, you will reap bountifully. Kaya nga doon sa isang seminar na ang problema, mabilis maubos. Kaya araw-araw, nauubos, nireklamo ka sa Panginoon. Ano naman, Lord? Sabi nyo, ikaw kasi. Okay, Lord! Kaya huwag tayong umabak na parang mga bata. No? Lakihan natin. The more you have, kung kinukundi ka ng Panginoon, magbigay ka sa gawain. Magbigay ka. Tanim ka sa Panginoon. Kasi once na tumubo na yung mga manid na yan, ang gagawin mo na lang, provision and protection. Kumbaga, sa buhay natin, nakadepende dapat talaga tayo parang isang tupa na nakadepende lang doon sa guidance at panawagan ng kanyang pastor. As God's people, He provides for our physical, emotional, and spiritual needs. Kaya nga, kailangan lagi tayong nasa presensya ng ating shepherd. Serving Him is not burden, that should be a privilege. Kaya palagay sa Panginoon, Lord, it's a privilege to serve Him. Iyan mo na mo. Ako naman yung gates with thanksgiving and His court with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good and His mercy is everlasting and His truth endureth to all generation. Yield to God's faithfulness. Ano ba sabihin ng yielding? Yielding means is to surrender to God. Yan yung ibig sabihin ng yield. Ano ba yung biblical meaning ng yielding? To surrender to God's will
Yield yourself to God as those who have been brought from death to life. Yan ibig sabihin ng biblical meaning of yielding. Ano ba? Pangalawa is, yielding means to bear fruit spiritually. A good tree yields good fruit. So una, i-surrender mo ang buhay mo sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Kung may nangyari sa iyong mga parang hindi mo naiintindihan, basta alam mo na kay Lord ka, okay lang yan. Magtiwala ka sa Kanya. Pangalawa, magbunga dapat yung pagtitiwala mo sa Diyos. Amen? Kapag merong katunayan, may pruweba na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Yan po yung biblical meaning of yielding. Serve with gladness, knowing He is faithful. Thanksgiving fuels a surrender heart. So gratitude keeps our focus on God's blessing. Kaya kung natutunan tayo sumunod sa Panginoon, natutunan tayo na magtiwala na sa Kanya, ano na yung isang expression ng ating buhay? Lagi ka na nagpapasalamat sa Panginoon. And the more you offer gratitude to yourself, to the Lord, the more you focus on the blessing of God. Amen ba? Ang sarap mo, diba? Matututo ka na maging matapang na anak ng Diyos kasi bakit? Wala kang ibang nakikita ko yung pagpapala ng Panginoon. You become very sensitive to God's blessing. I believe God's blessing is just around the corner. Amen ba? Hindi naman yung blessing mo nasa Pilipinas. No. Kung nasa Korea ka, nandito ang iyong pagpapala. Amen po ba? Nasa Pilipinas. Nandito ka eh. Kaya keep on worshiping the Lord. Mapagpasalamat tayo sa araw-araw para nakapokus tayo sa blessing mo. When we yield to His purpose, we experience true joy. Surrender your plans to God today. Ano ba yung ating plano? Maraming plan, di ba? But now learn to surrender your plan to God today, trusting His perfect will. Huwag mo na lagyan ng timetable si Lord. Lord, I will trust you. Tapos, sige siya, binibira natin, Lord, isang buwan na. Isang buwan na. Sakit sa ulo, magplano, mag-isip. Di ba? Yan na sa'yo na, Lord. Maghala ka na sa aking buhay. Joyfully praise the Lord in all circumstances. Obey Him with a willing heart. Yield to His faithfulness and trust His goodness. Mabuti ang Panginoon. Ayan, hindi tumaas yung circumstances. Obeying Him with a willing heart. Yield to His faithfulness. Trust His goodness. Yan dapat na ang buhay natin. Huwag na dapat nating binibilang yung kalipas na linggo, buwan, Lord, ba't wala pa? Lord, bakit ganun? Hindi na totoo. Alam tinakalinan sa Panginoon. But rather, joyfully praise the Lord daily. Diba? Diba? Sa page na dyan natin pinanood, diba? Ano sabi doon? We praise the Lord when we win, and we praise the Lord when we lose. Goodness. Serving the Lord with gladness. Living with naglilingkod sa Diyos na may kagalakan. At hayaan natin yung kagalakan na yan magmakaw sa ating buhay. Huwag nating pigilan yung kasiyahan na yan. Huwag nating pag-alinlangan ang paglilingkod sa Panginoon. Kung may nakita mo parang hindi naglilingkod ng tama, gawin mo ng tama yung paglilingkod. Bakit ka magpapadistract sa kanila? Diba? Kung nakikita ka na parang, Kuya, Lord, we praise and honor you. Salamat Panginoon sa iyong salita. Nag-remind po sa amin kung gaano kakatakiya sa buhay po namin. Lord, sa panahon po nga, Lord, natindihan po namin kung sino sa aming buhay. Lord, nalakihan po namin ang akbang namin ng paglilingkod, ng pananampalataya para po, Lord God, sa iyo. Kaya naniniwala kami ng
to His presence, the more we experience the joy that comes from Him. Pagpalain niyo aking mga kapatid, na ang Panginoon patuloy ko na manasan na inyong salita, ang Panginoon ng Espiritu, Panginoon, ang karunungan na meron Lord, na kanilang natanggap, Panginoon Lord, ay manatili sa kanilang mga buhay at mga puso. Salamat po sa Panginoon.